Magandang araw, narito ang inyong mabilis at daily news update. Mula Japan, Pilipinas, at iba't ibang panig ng mundo, ihahatid namin ang mahahalagang balitang dapat ninyong malaman. Manatiling updated at samahan ninyo kami. Tatlong overseas Filipino workers, OFWs, ang kabilang sa mga nasugatan matapos tamaan ng hinihinalang drone attack ang Kuwait International Airport noong Hunyo 3. Dalawa sa mga OFW ay nagtamo ng smoke inhalation, habang ang isa naman ay nasugatan sa ulo at kamay na kinailangang tahiin. Ayon sa Department of Migrant Workers, agad namang nabigyan ng medikal na atensyon ang mga nasugatan at kasalukuyan ng nagpapagaling. Patuloy ding minomonitor ng pamahalaan ng sitwasyon habang inaayos ang posibleng repatriation ng mga apektadong Pilipino sa Kuwait. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers na 162 overseas Filipino workers mula Kuwait ang nakatakdang pauwiin sa Pilipinas matapos ang sunod-sunod na drone attacks sa bansa, ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Bagamat bumaba na ang bilang ng mga nais magpa-repatriate mula Middle East, may ilan pa ring OFWs na piniling umuwi dahil sa lumalalang sitwasyon sa seguridad. Dadaan muna sa Saudi Arabia ang mga OFW bago sumakay ng flight pabalik ng Pilipinas. Nagbabala rin ang DMW laban sa illegal recruiters at human traffickers na maaaring samantalahin ang sitwasyon ng mga naghahanap ng trabaho sa Middle East. Sinabi ni Japanese Ambassador Endo Kazuya na patuloy na pinag-aaralan ng Japan ang mga hakbang upang gawing mas madali at mas mabilis ang visa process para sa mga Pilipino. Ayon sa ambassador, layunin nitong mapadali ang paglalakbay ng mga Pinoy sa Japan habang isinasaalang-alang pa rin ang seguridad at epekto nito sa lipunan at ekonomiya. Kabilang sa mga hakbang na ginawa ng Japan ang pagbubukas ng visa application centers at ang pagpapalawak ng e-visa system para sa ilang travelers. Noong 2024, pinaluwag na rin ng Japan ang ilang requirements para sa multiple entry visas ng mga qualified Filipino applicants. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. Malaking promo na hindi mo dapat palampasin. Handa na kami magbigay ng mas maraming offer para mag-book, makinig, manood at makisabay sa aming mga espesyal na alok. Exclusive promo sa plane ticket. Sa bawat pag-order ng plane ticket, may libreng original Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa polo shirt kaagad. Isang plane ticket includes isang original Mag-usap Tayo polo shirt. Mas maraming ticket, mas maraming libreng polo shirt. Limited po ang aming offer up to 50. Person, no choosing in color size. Translation service Japanese-English Tagalog, dagdag tipid sa bawat transaction. Totoong tipid. Walang komplikadong proseso. Direktang bawas presyo. Abangan ang iba pang promo. Marami pang sorpresa at updates na pwede mong makita at marinig sa aming mga platform. Balak mo bang pumunta sa Amerika? Andito po kami para ibigay ang aming makakayang serbisyo sa amin pong kaalaman. Message lang po. Makinig at manood sa Spotify at Apple Podcast. Laging updated sa mga bagong promo at balita. Message na po ngayon. Limitado lamang ang promo kaya huwag nang maghintay. I-check ang aming page, mag-message na po at mag-order ngayon. Kami po ng Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Message na po ngayon. Ang promo na ito ay para sa mga gustong maglakbay, makatipid at makatanggap ng espesyal na regalo. Samantalahin na po, message lang po sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Looking for a delicious homemade snack? Try our very own Nutflix. Homemade Filipino garlic fried peanuts. Crispy, flavorful, and perfect for your everyday cravings while watching movies, studying, or relaxing at home. Made with quality ingredients and available for only 1,000 yen. Follow our page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Don't forget to follow, like, and share our page. Message us now to order your homemade Nutflix. Shipping fee is not included.